sulod no sa protestanting pamilya, no, 15 years pastor in Cebu City, and founder and president sa Pure Gospel of Jesus Christ International Ministry Incorporated, a born again church, converted, now baptized to Catholic Church on October 4, 2007, and presently serving as speaker, sharer of his conversion to the Catholic Church, no, in different parish communities in the Philippines and also in abroad. No? So mga brothers and sisters, let us welcome, no, our speaker for today, Brad Noe Dora. Magandang umaga sa ating lahat. Our servants of God this morning, our safety advisor, Brother Erning, good morning. Sa atong mga nanay at tatay, sa mga kabatanunan, mayong buntag sa atong tanan. Ang atoang Bible is already available at the back. Kay hatagan mo o Catholic version, pero kung dili nyo dawaton ginana mo yung Bible, okay rapod. O niya, ang atong katikisim is coming. Ang akong pagmangkon nagdala sa katikisim karon naa sa pilar, 40 pieces. So tingali tama-tama sa inyo no, Catechism of the Catholic Church. So CCC, no? So, maabot to karon mga hapon. So, in your graduation, tagaan mo certificate together with the Catechism, the Catholic Church, and the Catholic Bible version. So, lisod mo kayo nga i-send out mo sa mission niya, wala mo yung armas, di ba? Katikista, wala yung katikism. Pagkalisura yun, no? Pwede na ganat ang katikista sa Pilipinas pero wala yung dalang katikism. So dapat sa tanang katikista naging siya katikism, no? So kaya we try our best to produce with the effort of Father Bong na ma-produce na to ang Catechism of the Catholic Church as the official teaching and voice of the Catholic Church. So at least hindi ta magduha-duha mag-explain sa Biblia niya ato pong mabasa sa Catechism, because the Catechism is the approved by Pope John Paul II as the official teaching of the Catholic Church. So dili ta kay laiko gayata, wala ta maka-eskwela og 12 years at 10 years sama sa kaparian. So kinahanglan ka ng mga referensya na gikan gyud sa approve sa simbahan. So read the Catechism, hinay-hinay lang, dahan-dahan lang, and then pagkatapos i-locate natin asa sa Biblia. Like for example, Matthew 16:18, upon this rock I'll build my church. So asam na sa Catechism? Catechism number 880, 881. So imong malukit dito ang correct explanation of the church. Kay kung wala kay Catechism, maghimuhimo ang tendency maghimuhimo ay gagimuha. Okay, wala mga Catechism. So pag-locate nimo dito sa teaching about the primacy of St. Peter in Matthew 16:18, it is located in the Catechism of the Catholic Church 881, 882 of the Catechism. So makita na to na unya. So sa pastor pa ko, ako na siyang gitunan pag-ayo before my conversion. Natural, dapat lang ka maniguro, no? Kasi pastor ka, niya mobalhin ka sa Katoliko niya, wala po dahil klaro. So luoy ka kaayo. So dapat before my baptism I studied everything. So kaganiha natong duha ka Bible nagitudlo niya ni Brother Ichi and Brother Al. Asa man to? Katong duha ka libro, pakihulang daw ko di pakihiram kinsa ang naa. Manual. Katong Cebuano Bilabro, I will explain it to you. So kani dinhi ang topic na din niya ang topic sa
mga topics sa inyong Liman's book, no? So importante kayo the table of contents, introduction to apologetic, Bible, tradition, autoridad simbahan, matuod na simbahan, Santisima Trinidad. Mo ni ang CFD. So dapat ang matag usa naa ani, no? Niya dayon dinhi gisulti ang dinhi sa isa na reference dinhi kang about sa mga list of the Pope na dinhi sa last page, and then the 20 Council of the Catholic Church, no? Dinhi oh. So number 1, the Council of Nicaea, in the year 325, Council of Nicaea. No, kani dapat i-adjust ni siyang so pag mag-learn ta ani sa page 153, no, actually the first council is not in Constantinople, it was in the Nicaea in the year 325, pero ang listing diri Constantinople 381, no, kani Constantinople Council 381 correct ni siya, pero dapat number 2 ni siya. The Council of Ephesus dapat the third council of the church, no? So at least you learn what is the problem of the church for the past 2,000 years, no? Para natay background what happened, no? And then by reading this, kung dili kayo maayang arrangement, pwede na to i-consult sa Google, no? Dito ang mga documents sa simbahan. So at least natay handbook, no, sa 20 Council of the Church. And tapos ang Council ng Simbahan sa the 21st General Council of the Church, the Second Vatican Council, 1962 to 1965. It was almost 5,000 bishop, and the attendance daily is I think 2,500 to 3,000 ang mga obispo nga nag-discuss nini from the year 1962 to 1965. So this is the greatest council of the church, the last council of the Vatican, 2021. Dinhi nakasulat ang the 14th decree of the Catholic Church. The first decree is the decree of the Constitution of the Church. The second is the decree of the Divine Revelation. The third is a decree of the liturgy of the Church. The fourth is a decree of the Church in the world. And then the seventh is the decree of the ecumenism. The 14th is a decree of the religious liberty and religious freedom. 15 is a decree of the church with the non-Christian religion of the world. And then the 16th is the decree of the Christian education, no? So mana ang mga decree, 14 decree. Dili po ni nato ma-refer ani nga libro, pero usa lang kabog akong kopya. The General Council of the Church number 20, na dinhi ang mga decree sa last page, no? Ang ilang giistoryahan. Dogmatic, number 1, dogmatic constitution of the church. Number 2, dogmatic constitution of divine revelation. Number 3, constitution of the sacred liturgy. Mo nang giusab na Latin to our language. And then number 4, constitution on the church in the world. Number 5, decree on the bishop's pastoral office in the church. Katong obispo sa unang mutago pa, pero karon dunay decree ang simbahan na dapat mugawas sila moatubang sa mga tao. Number 6, decree on missionary activities in the church. Number 7, decree on ecumenism. Number 8, decree on the Eastern Catholic churches. Number 9, decree on the life and ministry of the priest. Number 10, decree on the priestly formation. Number 11, decree on the renewal of the religious life. Number 12, decree on the apostolate of the laity. Kita mga laity. Ipangutanan siya, you're a catechist, how could you explain the decree of the apostolate of the laity? Nitubag siya, laity is one of the province of the Philippines.
Wala siya kabalo kung sa edited. And then number 13, decree on social communication. Ngano nga ang simbahan mugamit o TV, mga social media. Ang United Pentecostal nagpabilin silang bawal ang telebisyon, ang social media hangtod karon. Pero ang Katolikong simbahan in 1962 mihimo og decree nga ang simbahan mo dawat sa bag-ong mga update sa atong kahibalo. Decree on social communication number 14, decree of religious freedom. Ang Katoliko nga gusto mobalin sila yung timuan umana to sultihi nga magpabilin sa Katoliko niya mupadayon siya pasagdahi siya. Muna ang unod sa decree on religious freedom number 14. Number 15, decree on the relationship between the church and the non-Christian religion of the world. And then number 16, declaration on Christian education. Muna ang simbahan magtukod gyud mga university, mga high school kay kini gimandok sa Second Vatican Council 1962-1965. So naa dinhi ang unod. So kung dinhi ani nga libro gisulti ang mga as 20 General Council, kini mao ang unod. Kung basahon nimo ni tulura ka adlaw, makahibalo ka na kay idea kung sa nahitabo simbahan gikan sa panahon sa mga apostolis hangtod karon. Pero ang problema usaray atong kopya. Pwede na ko ni ibilin niya de pasirukan ninyo kamulay bayad. Pero dapat iulit ninyo. Okay? So, mao ni ato ang equip, no? So, dapat ma-equip ta sa atong pakig-atubang sa mga tao diining kalibutan. Karon, na ako'y mga pangutana, nga akong ipangutana. So, kani mo ni, na ako'y Bible, di ba? So, akong Bible, then ako ang katikisin. Kini akong katikisin, dako ni kita 900 ni siya. Ang katong inyo gamay-gamay lang kay di makayas budget, so 450. Under the Mantle of Love by Marian Tos from 21st century priest Donald Calloway, ato makita dinhi ang mga kasing-kasing ni Birhen Maria ngadto sa iyang anak o sa simbahan. Kani. Okay? So, na ako'y pangutana. Mga kaigsunan. Under the mantle of Mama Mary. Under the mantle, no? Okay. Kinsay asawa ni Abraham. Raise your hand. Okay, Moody. Sunod. The Catechism Made Easy by Henry Gibson. So, this is Catechism of the Catholic Church. Kinsa ang makasulti pila ang anak ni ngalan sa tulo ka anak ni Noe? Raise your hand. The 3 sons of Noah. Ham, Japhet, Sised. Okay. Bravely, the liturgy of the hour. Okay. The longest chapter in the Bible. Wrong. The longest chapter. The longest chapter. Chapter in the Bible, the longest. Pinakataas na chapter sa Biblia. Kato correct na to nasa libro sa Psalm. So unsa na chapter sa Psalm? Ang pinaka-longest chapter. 100. Raise your hand if you have in your mind. Oh, mahal ka ini siya. Muna yung mahal ng Christian. Basta correct na ang Psalm. Unsa ka chapter sa Psalm? No. 110. Ikaw bro. 119. The longest chapter in the Bible. 90 or 120.
Okay, lang na kayo mahulog na. Nana ka tayo mag-aamit. Dito sa library. Lagi dumi. The shortest chapter in the Bible. Pinakamubo nga chapter sa Biblia. The shortest. Dili, the shortest book, Hagyo. In the Old Testament. Chapter man. Chapter. The shortest chapter. Pinakamubo nga chapter sa Biblia. Jude. Titus. Oh. Ug asa, kinsa ang pinakataas, magkuyo gina silang duha. Salmo gyapon 120. 120. Salmo 117. Ay 17. So the shortest chapter in the Bible, Psalms 117. Catholic Handbook on Deliverance and Prayers by Reverend Jose Francis Siquia. May Katolikan mo. Deliverance na. Imo isulti asa nga book ug asa nga verse. Sudan, parisod. Do not let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it is not true, I will not tell you that I will go there and prepare a place for you. John 14 verses 2 to 4. John 14, 2 to 4. correct. John 14 lagi ko photo. John 14 lagi. Why ka bribers? John 14. Sayon. This one, the Pumin, the Pastoral's Bible, English Standard Version, Good News Version, from the Episcopal Commission and Biblical Apostolate of the Catholic Bishop Conference of the Philippines. Sabi ng Biblia. Kung may mawaan niyo asa nga verse, raise your hand. As you are waiting the great appearing of the second coming of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. As we wait the second coming of the appearing of our Savior Jesus Christ. Correct. Kaduha na siya mo. Mahal kayo ng Bible, di lang kumusulti pila. So, pag-aralan mo yan, Brother Moody. So, gidala na po ito kay para naamoy makita. So, karon as we talk about the palakpakan sa nato ang mga nakadaog. So, our subject, mayroon tayong ilang subject na pag-usapan, brothers and sisters. Tika muna nandito sa ating guide. So, we have 6 subject. We'll talk about 6 subject this afternoon. First is friendship evangelism. So, you have all the knowledge of the doctrine in the Catholic teaching. Daugon na kung kinsay mahingabiguhon kayo. So, friendship evangelism, ingon sa usa ka Protestant, the most effective evangelism is friendship. If you want to mentor, if you want to bring someone to the Lord, the most effective evangelism is friendship. Ang apologetic, epektibo gihapon, pero ang friendship is very powerful, no? Kung imo siyang amiguhon. Ang atong verse is found in John chapter 1 verse 43 to 52. No, when Nathanael was called, when Philip was become a believer, then he go to his friend Nathanael. Okay, and then after friendship, brothers and sisters, we will talk about the second one is the
historical evangelism. So itong history, no, very important to know. Parehas sa atong nahibaw-an karon, dapat doon na tayo basic understanding sa 20 General Council of the Church of the Catholic Church. Historically speaking, no, para ma-explain nato pag-ayo ang atong katolikong pagtuo. From the First Council of Nicaea to the Second Vatican Council, mo tong naa sa ato ang libro kaning inyong gidawat na dinhi, no? Mo na siyang atong content. The third one is the holistic evangelism. Holistic. Because people hindi lang nangangailangan ang tao ng spiritual, nangangailangan din siya ng material. So holistic evangelism, from the word holistic. And then the fourth one is the blessings of tithing. I will use the document of the Ecclesiastical Province of Manila, signed by Cardinal Tagle, the recommendation to practice tithing in our church. So this is signed by Cardinal Tagle, the Bishop of Cubao, Bishop of Parañaque, Bishop of Palawan, Bishop of Taytay, Bishop of Pasig. Bishop agreed together to cancel the arancel and promote the discipline of tithing. So number 5 is the world view. The world view. By the way, ang ating verses sa tithing is Genesis 14:19, Genesis 28:18, Malachi 3:10. So Genesis 14:19, Genesis 28:18, Malachi 3:10. I repeat, Genesis 14 verse 19, Genesis 28 verse 18, Malachi 3:10. Our worldview, topic number 5 is Matthew 28:19 and 20. Go to the world and preach the gospel. Go to the world and preach the gospel. Go to all nations and preach the gospel. Go to all the world and preach the gospel. Number 6 is loyalty to the church authority. So, mara na ang atong unod sa atong discussion. So, loyalty to the church authority. So karon tagaan ta mo og worldview. Unsa nang worldview? Atong i-view. Like example, i-view nato ang Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Unsa ang majority religion sa Philippines? 90 million Catholic. We have 118 million population. We have 5 million Muslim in southern Philippines. We have 3 million Iglesia ni Cristo. We have 90 million Catholic. So, atong i-view, no? Kita sa world view or Philippine view or Masbate view. I-view na to ang tibok Masbate. Ang Masbate, daghang baka, ang mga Katoliko din is the majority religion, guwapo inyong mga isla, no? Pero dinhi ang inyong ang inyong mga negosyo, mga butang na nag-relate sa inyong kinabuhi, no? Ang inyong mga airport ko, no? Barko ko, ang tanan ninyo din nga mga facilities, mining area ko, no? Water district ko, no? Electric cooperative ko, no? Ranso ko, tanan din nga dagko mga butang nag-release ng kinabuhi, iniwag yun di pa nag-iya tanan, no? Ranso ko, water district ko, no? Barko ko, pascrap ko, hardware ko, basta iniwag yun tanan din ni mo na ang worldview sa Masbate. So kung mag-worldview ka, no, sa tibok kalibutan, ang tibok kalibutan ay 8.1 billion population of the present.
Sumalapas sa United Nation ang matag adlaw adunay mataw nga bata sa narehistro lang 385,000 ka bata sa matag adlaw. Unya ang namatay nga tao sa tibok kalibutan matag adlaw is 150,000 kada adlaw ang namatay, no? So sa usa ka bulan ang atoang sa 1 month mga igsuon adunay 11 million ka bata nga mataw sa usa ka bulan. Adunay 5 million ka tawo nga mamatay sa usa ka bulan. Niya aduna tay savings, no? I-minus na to ang i-minus na to ang namatay kay 385 million ang gipakatawo pero 385,000 ang natawo. 150,000 ang namatay. So natay standing savings na to 235,000 nga buhi. So kada adlaw nagdagdag ang population of 285,000 a day. Nagdagdag siya 285,000 kay may unta ang problema karon kay kung ang natawo kada adlaw 385,000 dapat ang mamatay po 385,000 para mo balance karon dili man siya balance kay ang natawo 385,000 ang mamatay kada adlaw 150,000 man lang. Pasalamat as Ginoo mawatan na appeal. Diba? So natay standing balance na kada adlaw na dagdagan ang atong population of 235,000 increase daily. In 1 month, nagdagdag ang 8 billion population of 5 million in 1 month. Samtang ang nataw naa sa 11 million, ang namatay na sa 5 million kada bulan. Mao na ang atong counting. Sa atong world population, Christian population in the world is 2.7 billion. I-round off na to of 3 billion. Doon natay 5 billion nga wala pagyod makasabot sa ebanghelyo to be evangelized. No? So ngano mag-away-away man ta dinhi? Katoliko o dili nga napa may 5 billion na kinahanglan mapasabot sa kamatuoran. Mo na stumbling block karon sa kalibutan. Instead of reaching the unreached people in the world, we are fighting each other. We are condemning each other. The same Christian condemning each other. And we forgot the 5 million to be evangelized. Muna yung worldview. Muna ang mga gagmay utok, dinirigid mo sig away-away. Gagmay sila utok. No? Sig away-away. Wala nila kita ang worldview. 5 billion is to be evangelized. In China, we have 1.3 billion population. The Catholic is only 16 million. What is that to the 1.3 billion? Ibig sabihin in China, 16 million Catholic, ang population 1.3 billion. Paano nila i-evangelize yun? Hindi sa Pilipinas, ang iglesia, isog kayo. Pagtunan na ito sa Saudi Arabia, putlan na silang ulo to sa hulugan niyo sa Marawi, o na sa mga dito sila manghisog. Parehong Christian believer, isog kayo. Mga kapal ang mukha. Nang dili sila maadto dito atong mga sa Marawi, ibumbahan atong gymnasium dito, wa man dito mo pakamatay. Isog kay ka sa parehan nimo, isog kay sa parehan yung Kristiyano. Di ba? So kana ato ay istorya na kay world view man, di ba? So 2.7 Christian in the world. I-round up na to 3 billion. Dapat 5 billion to be evangelized. Daily, they are dying without knowing the gospel of Jesus. And we are fighting each other. The 3 billion is fighting each other. Who will win? Who will go to heaven? Forgetting the 5 billion who never heard the story of the Lord. Muna nakaadto ko sa Hong Kong, sa China, makahila ka dito. Daghan kayong wala kayo balo sa Ginoo. Mag-istorya kita about Jesus, mo yun ang mata, who is He? Kinsa din na siya?
Magsugod ka sa uno to explain about Jesus. We have 1.9 billion Muslim in the world, round up to 2 billion Muslim, and we have 1.2 billion Hinduism. Majority in China and India, particularly in Tibet, and then we have 500 to Buddhism in the world. We have 500 million agnostic. Kabalo ng agnostic, believing all are true. Tinuod tanan, agnostic. 750 million atheists who don't believe God. So itong 70 billion atheists, ito ang dapat nating tingnan in the world view. So dapat kita mga preacher, we have that idea, world view. Actually, I take my course sa world view sa Alliance Graduate School of Theology. My professor was Dr. Jonathan Ikshumo, Protestant professor and president of the seminary, and he is my friend. So I learned. We paid the course. So diyan na ito makita ang worldview. Ang mga challenges sa Pilipinas is Hulo, Maguindanao. Wala ginagwali dito. Walay saksing Jehovah dito. Walay Sabadista dito. Walay iglesia dito sa Maguindanao. Ano nga nila maging sila sa Katoliko magsigig tuyok-tuyok? May pa'y mga wak-wak, dili mangunay o silingan. Kani sila mangunay o silingan. Marawi, isa may naa sa Marawi. Katoliko, Hulo, isa may gibumbahan ang katedral sa Hulo. No? Daghang kayong namatay. Nabay gibumbahan na simbahan sa born again? Wala. Sa Badista Iglesia, sa Marawi, gisunog ang katedral. Daghan kay grabe kay daghan kay mga tao nga nalagot simbahang Katoliko. Millions of people hate the Catholic Church. Not only they are trying to destroy by word, but they are bombing the Catholic Church in the world. Pangbumbahan ang simbahang Katoliko. Wala, di wag tayo madungag gibumbahan ng iglesia. Anong wala na may gusto mo bomba diha? Hindi naman sila na interesado, kauban naman nila. Walang bilang na ganda Solomon. So, makita na to, the Catholic Church is most persecuted church, especially in Marawi, bago lang nahitabo. Nagmisa, panahon sa misa, ibumbahan. Diyan mo makita ang tinuod ng Katoliko. Mag-attend kag misa, niya na ay bomba nga mubuto mga 10 minutes. Kung tinuod kang Katoliko, di ka mudagan. Amen? Amen. Pero kung mudagan ka, Katoliko, gihapon, nidagan lang. So this is the worldview in the world. Abrahamic religion is Christian, Jew, and Muslim. Tinatawag lang Abrahamic religion. This religion believe in Jesus and recognize Abraham as a prophet. The Christian, the Jews, and the Muslim. While Christian is 2.7 billion, i-round off na to 3 million, and then Jews is only 16 million, Muslim is 2.9 million. So naaragid sa mga 5 million ang Abrahamic religion. Ibig sabihin 5 million, 2 million Muslim, 3 billion Muslim, 2 billion Muslim, 3 billion Christian, 5 billion plus Jews, 16 million. Naragid sa 5 billion. So we have 3 billion to be evangelized. Pero we believe that Muslim is to be evangelized. Diba? So part sila mo na dako kay ang trabaho. Nanong ni mga Christian ng mga sikta di man mo evangelize sa Muslim. Alin lang sila sa Katoliko magbalik-balik. Murang sila na-obsess sa Katoliko, na-inlove sila pag-ayos sa Katoliko. Kung sa may naas Katoliko, masigihang yung balik-balik. Kay mga cute ang Katoliko. Diba? No. Kung nai-interesado ni mo, ibig sabihin, nai-usan ingon nga,
Dili po gid kay ko, di gid ita makaingon nga batitag na mo kay kanang igabot na to sa terminal ilog-ilogan biya ta, di ba? Ilog-ilogan pa sakay. So, ginailog-ilogan biya ta. Nay Mormons, gusto mo convert na to sa Badista, Iglesia, born again, daghan kayo eh. Nagsigig, kuan, bantay-bantay na to. No? Kanus ani mo pansin, no? Kanta na nag, kahit kunting pagtingin. Diba? So that is the world view. So makita nato ang Muslim, duha po sila kasikta, ang Shia and Sunni. Shia Muslim is naa sa mga 300 million. Niya ang Sunni Muslim naa sa mga 1.6 billion. So ang Sunni maoy murag protestante. Ang Shia maoy murag katoliko. Ang ilang differences, ang Shia Muslim believe that Muhammad never appoint a successor. But the Sunni Muslim based in Iran and Turkey believe that Muhammad appointed his father-in-law and his pamangkin, nephew, to be his successor. So nasa away-away ang mga Muslim, the Sunni and the Shia. Muna ang Shia control sa Amerika, ang Saudi Arabia. Ang Iran Sunni wala control sa Russia. No? Tuta sa Russia ni President Putin. Ang Shia tuta sa Amerika. No? Kung di ba na to gamiton ang term na tuta na kaalyado sa US, no? Negative ang tuta, no? Very bad. Alita sa kaalyado sa Amerika ang Saudi, kaalyado ang Iran sa Russia. Pero what is good in Christianity? Kasi ang Amerika is a Christian country, no? Catholic and Protestant. Russia is an Orthodox. Putin is an Orthodox believer. Oh. So makita nato nga in the world ang world power is kadaghanan Christian country. Ang China world power pero dili siya Christian pero murag overpower gid siya sa mga Christian country because Europe is majority Christian, United States, Canada, Australia is Christian, Southern America, Brazil, Venezuela, Ecuador, ang Southern America colonized by the Spain, they are Christian. So makita nato nga ni majority gid ang Christian by power, not by population, by technology. Russia as world power, Orthodox, United States of America, Protestant and Catholic. Kaya mga pioneering sa United States, George Washington is an Anglican, Church of England under Queen Elizabeth. So makita nato mga brothers and sisters na now is the second Catholic president in the United States of America is President Biden, because the first Catholic president in the US was President Kennedy, and the second Catholic president in the US is Joe Biden, and tanan mga presidente sa Amerika mga protestante tanan. Gawas lang kang President Kennedy o kang Joe Biden. So tanan nga presidente sa Amerika mga protestante tanan. Duha ra gyud katoliko, si President Kennedy ra o si Joe Biden. Wata kabalo kung musunod katoliko ba o dili. So mana ingon na ka ang Amerika. So sa world view makita nato ang kanang kinatibuk-an sa mga challenges sa ato ang political life and spiritual life. No, we like it or not, spiritual belief played a very important role in our disorder of our times. Like for example, Gaza. Ano mag-away pinala diya kay Muslim ng Gaza? Kadaghanan na ay Christian diya, na simbahan Katoliko, pila ra sila kabuok. Unya dayon ang Jewish government is majority is the Jewish, mga Sabbath keeper. They have a synagogue.
Central Synagogue in Jerusalem. So, by spiritual belief, di gyud sila magkago together. They cannot stay together. Mana kung moadto ta dito, ang Vatican po dili siya makadali-dali og favor sa Israel, kay daghan mga Palestinian na Katoliko. Unya ang Bethlehem, the Church of Nativity is under the Palestinian autonomous government. So kung ang Vatican mo dali mo favor sa Israel, madamage ang mga Katolikong simbahan na presently anaa sa mga Muslim country. So the Pope must be wise enough in dealing with the spirit and with the political crisis in the Holy Land. Kasi the time mo pabor siya sa Israel, mapitid ang mga Catholic churches na nagbarog karon sa mga Muslim countries. So ang nipabor pa kaya sa Hudiyo karon is the Protestant. 100% the Protestant in the US, no? Preachers in the US, in the United States support Israel, no? So mo na ang ato ang gitawag worldview nga atong makita karon. So in Christianity, divided ta una Christianity, ang Catholic Church we have 1.3 billion. The Orthodox Church, majority in Russia, they have 300 million. The Anglican Church, led by Queen Elizabeth, presently King George, King Charles, they have the Anglican Communion, they have 85 million Christian. They are not under the Pope. The Orthodox is not under the Pope. 300 million Anglican, 85 million Queen Elizabeth, wala siyang UK, United Kingdom. And then Protestant numbered to 800 million in the world. So grabe sila kadaghan. We Catholic, we are 1.3. Protestant is numbering to 100 million. Plus Baptist numbering in the world 100 million. Methodist 80 million. Presbyterian 75 million. Seventh-day Adventist 21 million. Mormons, the Church of Jesus Christ, the Latter Descent, 16 million. Jehovah's Witness, 8 million. Iglesia ni Cristo, 3 million. And some other Christian sect in the Philippines, not counted, numbering to 10,000 ang members, 15,000, 20,000. We have Brother Wildy Almeida, the Jesus Miracle Crusade, one of the known preacher in the Philippines. Brother Mike Bilardi of El Shaddai, he is a Catholic, but very charismatic in their worship activities. We have Brother Bo Sansis, and we have Ruben Iclio in Dinagat. They have their power, pinakagi sa sing-sing nila, na sila power. Ang ilang pag-ampo din natin, kung ay magsakit, ila din ampuan. Kung maayo gani ang masakito, di ko man nila tayhok. Basta di pa kay gabi, tayhok. Panagsa lang gani mamilok, tuthod ang laway. Maayo gani, may yung missionary. Tanawa, gamhanan di si Master. Maayo gi ni Master. Ihalad ng imong mga kabtangan, kanang kalubinan, ibaligyan na ito na ihalad ito. Pag-unsa man ang mga kabtangan, huwag na tayo kinabuhi. Muna iya mga membro, baligyan mga baka, kalubinan, halad dito. Muna nakahimo, nagdako ang headquarter sa Dinagat. Dito man ko. Kaya ang auntie ni Ruben, igsuon sa iyahang mama, mo'y judge sa Dinagat. No RTC judge. Mo to nakasulod ko dito kay uban-uban ko siyang auntie. Nga RTC siya, iyang auntie nga RTC siya, Katoliko man. Di nakasulod ko dito. Uwa pa to, asa ko kasulod dito, lakihan ka sa entrance. So, o niya, maayo gani, dahil doon lang si Cleo. Mamatay gani, may din nga, Brad, namatay man gini imuhang mama, mo gini ang kabubuton sa itong Ginoo.
Kung maayo gani, si Leo mo'y daigon, kung mamatay ang Ginoo mo'y pasinginlan mga igsoon. Pagkawagi mga klaro, mga tawana. Maayo gani, daigon ilang pounder. Kung mamatay, Ginoo mo'y tulo. Wala yung Philippine view. Gibyo na nato ang Philippines, no? We have now Preacher Arsenio Periol from Lumron, Pentecostal Missionary Church of Christ for Watts. Nagtuo sila nga si Kristo mubalik kayo sa alas 4 sa kadlawon. Muna kinig alas 4, may schedule na sa pag-ampo na gitaw for Watts. Tanang membro ni Period pag alas 4 ampo yun kay mao na schedule sa pagbalik sa Ginoo kay katuko nung nagbagyo sa Galilea sa iniyuman ang Biblia sa ika-4 ang oras ni gawas si Jesus. Muna gikan ni mga bersikulo gituhuan ni Arsenio Periol na alas 4 digos kadlawon mo balik ang Ginoo. Nako okay kayo na siya, Pastor, alas 4. Wala may problema Katoliko kay uban naman po nilong alas 4. Ang problema na balik ko alas 9 piso. Mabilin mo. Muna ilang kabuang na dagang kong nadala. Alas 4 sa balik. Niingon galing Ginoo sa Mateo 24 verse 36 na way nakabalo sa adlaw utak na karon gi butangan mo schedule niya may ni silang pariso ng Sabadista kay ang doktrina po sa Sabadista mubalik ang Ginoo Sabado mo ang marka silang simbahan 7-day Adventist. Advent nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo sa ika-7th day Sabado. Muna nga, di sila mga tuog sa Sabado kay ilang gituan, anang adlaw mo balik ang Ginoo. Kita ang Katoliko, mubalik ang Ginoo Sabado, muuban ang gihapon ta. Nakarog, mubalik ang Ginoo Martes, luoy kay sila. Muna nga ilang sipan, 7-day Adventist, Advent in the 7th day, nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo sa ikapitong adlaw. Bakit ang Katoliko, we have also Advent. Nagulat sa pagbalik sa Ginoo sa 7 ka adlaw on the 7 days. Kaya ninyo na Biblia, way nakaibalo sa adlaw o sa takna, anong iskidulan mo mong Sabado? Isa na kasugo ni mo na i-schedule ni mong Sabado ang pagbalik sa Ginoo. Ingon biya ang Mateo nga, walay na ibalo sa adlaw o takna, karon nag-schedule na mong Sabado. Pagkaway klaro ani mga tawana. Ni mo balik og Lunes, di gyud ka mauban kay Sabado ra magyud ka gahuna. Naglunok na ni abot ang helicopter kay i-rescue. Dili. Kay Birnis pumaron ugma pag mo pa-rescue. Dapat Sabado di namatay no. So we are also Adventists, not only in the 70 but also in the 7 days. Because the Bible says no one knows the days and the hour. He will come like a thief in the night. Nya karon butangan nimo schedule. Karon debate mo sa Katoliko. Paghusay sa mo, kamong purwat so kanang kamong sa Badista kasi tinuod ninyong duha bago mo alis Katoliko. Sunod natin, karon kana si Renato Carillo, kanang worldwide ministries, Jesus Ourselves. So, pugay na sa Quezon City. Kinsa ganito murag na magic mo na yung kusog. Pawa! Satanas! Banaan pa. Pawa! Muna yung budaghang tao, anak. Pero apologetic na gani ka, mag-isang gamay rin yung tao ni mo. Pero nakakay ko ang murag anting-anting. Pawa! Satanas! In the name of Jesus! Katong na pastor nga dito sa Cebu ba?
Ang Amerikano iyang sunod-sunuron in the name of Jesus. Maabot ganito ang Amerikano ng missionary, iyang palayason ng mga yawa in the name of Jesus. Satan, get out. Pag uli sa Amerikano sa Amerika, iya pong sunod-sunod, mag-English siya. Niya grito naman siya, wag kayo sa kabalog in English. So pag naanay ito gisudlag yawa, yan ang ipapawa. In the name of Jesus, Satan, get out. Jesus, get out. Ngayon lang yung people nga nakaisula guys pag pastor. Sayop tong imong giingon. Saya sayop. Gisunod lang ako si missionary Moody niya. Kauman. Imo kong koreksyonan. Asay sayop ato siya. Katong mo nga Jesus get out. Kung sabi sayop ka na. Ang binisayang wala ng Jesus get out. Jesus pahawa sa amang uba. Ana dahil ng Bisaya, anak, si Kristo ang atong ipakuha siya. Oh, singgit siya balik. Jesus! Balik, Lord! Balik! Balik! So, na yung mga, kanayong na ba nga, murag, buta nag-magic ba? Murag musikap ka, pero ako kayang tulubagos Ginoo eh. Na. So, daghan ikaw mga paso, we have very new and very young. Noon kayo sa Facebook, si Evangelist Joey Tibis, bata pa. Oh, gikan sa Sultan Kudarat. So, daghan kahit karon na bantayanan. Niapot tay Apostolic Catholic Church in Bataan. Ang nagtukod si John Fulgentino Tirrio in 1992. Katoliko ni sila, pero 1992 ni sipalit sila sa Bataan. Dako kaya po kailang grupo, mga dato. Muni nga, ang kinilang founder kita ulit si Ingkong. Unya, dili sila magbase sa Biblia, ang ilang ibasyan, kung sa isulti si Ginoo kang Ingkong, muni si Fulgentino, itawag nila Ingkong. Munang nakisulti ang Ginoo kay Ingkong nga ang birthday gid ni Jesus dili ay December 25, Oktubre 25. Walang kusada ba ito? Lahi po ng krusada. Ang krusada sa nigawa ni proclaim sa si Dr. Rufino Sagliba sa San Fabian, Pangasinan sa Divine Crusaders Church of Christ nga ang birthday ni Jesus September 25. So may hindi silang pakungon si Juan. Si Florentino, si Sagliba. Ang kay Sagliba, September 25. Ang kay Florentino, October 25. Magpasko-pasko po sila. Oh. Niya, maura giniilang buwit pagdaot sa Katoliko. Morning nga, sayo ang birthday sa Ginoo December 25, October 25. Nasa like point of issue ba? Nga idaot sa Katoliko. Makadala po sila mga Katoliko. Kaya namin mga Katoliko nga, ikapuyan na sila mga Katoliko. Yan, labi na mga speaker sa Katoliko, lisod yung pakataon, mukutig nang magwali, yung maigsuon, ayong punta. Ang pulong sa Ginoo, maayo kayo. Mauna, ang sunod kita kay aron ta maluwas. Magkita na speaker mo balhin kapoy kay ang naong itanan mo kapoy kay mo samot mo kapoy. Okay lang na mga pare kay sakrament mo na. Pero kita ba, speaker tayo na ni seminar, seryoso di kayo. O niya ikaw, nakumpisal na ka. Tanawa na, wakay kumpisal. Wakay grasya. Sige nagka-problema ni imong kinabuhi. Simba pag yung ka, atin o minsan, di yung ka, may ba na? Sige pangasaba ba? Napay imong ihalat kung may kaayo. Isang pagkatawa sa speaker, ana 5 rin.
dito bag ang libro sa kapilya nga kung anak na mong ginalihan nga mugot kayo mong naon dala bahala ko kasi ko semua na nga ketawa-ketawa po gamay muna nga ni sa PCA Philippine Conference of the New Evangelization na kung saan ko na ang community nato Katoliko mahimong welcoming dili mo guna siya kinala magtuon ka ko sa kalibro kanang welcoming community ang una gina imong smile ba kanang smile mo welcome na pagsulod na niya mga bisita di ka mo katawag good morning mag-rosaryo di ko tabalo ka na yung mga bisita humana na yung mga rosaryo niya kabalo ka na yung mga tao give your smile puno nga sa na yung debosyon how can we make our Catholic community a welcoming community smile ba yung una Mada kami mga pastor na kami sa among Bible School mag-practice smile sa amin dako kay mirror ba Yang Katoliko wa may practice pataka lagi smile so dapat smile yun na bisa kung sa'yo nahibawan na ito din hikaroon mahumaning lukaan law nga seminar di gani ka kabalo mo smile wag gidnay ayo ng imong mga ipaambit mo ulit mo dagdag lagas kakapoy dito sa imong mga sako wala nga how to make our community a welcoming community smile ay kasi una-una na imong problema kalimti na kanang si kaguna-una problema daghan kay nag-epekto dali ka matiguang ang edad nimo 50 wala na ka 80 ang edad nimo 30 wala na ka 50 so as preacher of the gospel, Catholic faith defender, smile sa ka, no? Ayaw pag-reach of depensa nga, ay ang Katoliko, magitinood, tinood kita na. Oh, pero dapat mo smile sa ka. Kaya kanang atong gibaling at tinuod, di yun na, mutuhok kung di ta kabalo mo smile. Pati gani atong mga irog-iring, makuyawan na to. Pag kita sa iring ni palayo, meow meow. Pilting basa ani mga doktrina sus daghana. Di ka balo mo smile. Ba gihapon. Dagkuar ba ni mga libro? So in the Philippines, you have to understand we have a Protestant presence. So the Pope gives us the idea of tolerance. Tolerance is an ability to tolerate for one's practice and belief. Naa naman gini sila. So yes, we depend the Catholic Church, pero kung masilingan na to sila, we need to adjust. Tolerance is an ability to tolerate one's belief. So, Iglesia ni Cristo, magsigi o pangonvert nimo, nami pamahayag, Brad, kanang sa salita ng Diyos, karong pizza 30, apilta. Imbitaron ka. Ayaw na lang, Brad, kay committed naman kung Katoliko mo, panangkan ka. Amen? Ayaw pa, duha-duha sa imong tubag. Kung dili ganun mo klaro ni imong tubag, balik-balikan juga. Dili mo kang prangka. Para na babae ka, na kay uyab. Na imong uyab ni mo. Prangka, di ka nga. Nahanap ko yung uyab si Jan. Anak, di kami yung nga. Tangan mo, mas gwapo pa minisa kong uyab. May yung duklon.
So kabalo na kay uyab, prangka din ka. Aron dili naka muhunong na sila sige ko animo. Balik-balik. No? Para sa kuha sa Cagayan. Ang ako ang suki sa page, Iglesia ni Cristo. Pag mahurot akong page sa baboy, pwede na mangutang dito sa tindahan. Ang akong suki sa mga building materials, Aglipayan. So akong iprangkan, Brother, Joey man, buutan ko siya, sige siya pang-imbitar sa akong mga tao, inikuha og page, iyang imbitar na akong mga tao. Ginan ako siya, Brad, ayaw na lang pag-imbitar kay committed na ako sa Katoliko, kini ako mga sakop. Basta ako, dinira ko mga page mo. Ayaw na lang anang imbitar kay kami diri, Katoliko na yun. So niya na sa sige, brother, prangkahan din mo. Amen? Amen. Prangkagin ka. Sa Aglipay, sige, Aglipay, padayon mo dyan. Pero ako, dili ko mang malit sa building materials, Katoliko yun ko. Dili pwede nga inyo kung imbitaron tungkol kay naapoy 20,000, wala na ako nabayaran sa balance. Kaya ka problema kay bayaran ako na siya. So, ano siya, mo ato na namon ko yung mga baktin, palit silang baktin. Tagaan ako siya pabor. 3,500, tagaan ko siya 3,000. Atong pagpasko, tagaan ko siya isa ka baktin. Tungod sa imong kabuutan sa kuha, nga makaotan kong building materials, wala man ko'y kwarta ikahatag na pinaskuhan, kinilang baktin. Lawginig ayo, ibigya.